sa isang masiglang subastahan na dinaluhan ng mga maharlika at mga manlalakbay, mainit na tinanggap ng host ang lahat ng bisita. Ipinahayag ang kanyang karangalan sa pagiging bahagi ng gabi, at pinaalalahanan sila sa mga bihira at napakahalagang gamit na ipapasubasta. Sumagot ang mga manonood ng masigabong palakpakan at sigawan ng kasiyahan. Inanyayahan ng host ang lahat na humarap sa timog upang ipakilala ang mga mahahalagang panauhin ng gabi, ang hari at reyna ng sapin na kumaway ng magiliw sa mga tao, at si Vincent Helstea na siyang nag-organisa ng buong kaganapan. Sa gitna ng ingranding pagtitipon, napaisip si Arthur tungkol sa kanyang nakaraang buhay bilang hari, subalit pinaalalahanan niya ang sarili na hindi na siya hari ngayon at hindi pa siya umabot sa pagbibinata sa kanyang kasalukuyang buhay. Palihim siyang uminom ng alak upang mapawi ang kaba. At sa kanyang matalim na obserbasyon, napansin niya na ang reyna ay isang conjurer, ngunit hindi niya maramdaman ang mana nito, marahil dahil may suot itong artipakto o sadyang napakalakas nito. Napansin ng reyna ang kanyang mga tingin at ngumiti rito, kaya ngumiti rin siya pabalik. Naisip ni Arthur na kahit napakaganda ng reyna, wala siyang nararamdamang pagnanasa rito, o kahit kaninuman sa mga may edad. Naisip niyang marahil ito ay dahil kahalintulad nila ang edad ng kanyang ina, o baka naman dahil hindi pa siya naakit sa sinuman sa ngayon. Maging ang mga batang babae na sina Tessia, Lilia, at Prinsesa Kathleen ay hindi rin niya pinapansin ng ganoon. Napagpasyahan niyang saka na lang niya ito iisipin kapag siya ay mas matanda na, dumating si Vincent at binulungan siya, tinutukoy ang isang espada na kasalukuyang pinapasubasta, at inalok na magbid para sa kanya. Ipinakilala ng host ang espada bilang isang napakagaling na gawa ng isang dalubhasang panday na may kaalaman din sa apoy. Mayroon itong core ng isang Thunderhawk na, kapag pinadaluyan ng kaunting mana, ay maglalabas ng kuryente at makakapagpasabog ng kuryente sa paligid ng talim nito na may kasamang epekto ng pamamanhid. Magsisimula ang bidding sa 50 gintong barya at agad nagsimula ang mga bid ng mga tao. Naisip ni Arthur na sa kanyang bayan sa Ashbur, sapat na ang isang gintong barya para maitaguyod ang isang pamilya ng mahigit 200 taon. Kaya ang panimulang bid ng espada ay napakamahal para sa kanya. Tinanong siya ni Vincent kung interesado ba siya sa espada, at sinabing napakabihira ng sandatang may kapangyarihan ng elemento. Tumanggi si Arthur at sinabi na mas gusto niya ang isang bagay na mas simple at hindi kapansin-pansin. Umiling si Vincent ngunit mumiti rin at sinabing naintindihan niya.